Huwag nating mahalin ang sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, dahil ang lahat ng mga bagay dito, temporal. Lahat yan kukupas. Ang mga tao nagmamahal sa mga bagay na mayroon dito sa sanlibutan, kasama silang kukupas ng mga bagay na yan. Kaya sabi ng Biblia, nakikita mo na, terrible na nangyayari sa iyong paligid, ano pa ang iyong prioridad ngayon? Siyempre, wala nang iba. Ang iyong relasyon sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Wala ka nang dapat itop priority. Grabe na nga yung mga nangyayari, mga minamahal. Pag naiwan ang Kristiyano sa rapture, yung magnitude 9.2 na yan, mararanasan mo yan. At hindi lamang yan. Marami pa. Everybody say amen? Isa yan sa mga palatandaan na magbabalik ng ating mahal na Panginoon kung Biblia ang ating babasihan. Mga minamahal, maraming palatandaan eh. Talakayin natin yung ilan sa mga palatandaan ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Para aware po tayo, mga minamahal. Matthew 24 verses 4 up to 5. Pakibasa po. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanatang 4 hanggang 5. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Everybody say amen? So isa sa mga palatandaan na magbabalik na ating mahal na Panginoon, mga minamahal, yung mga false prophet, false teacher. Everybody say praise the Lord. Kala natin mga normal lang yan. Hindi. Lahat na nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, may ibig sabihin. Marami nagtuturo ngayon, mga minamahal, lalo na sa social media, mga false teaching. Paano natin malaman na sila'y false teacher? Kapag ang dinadala nila ay salita ng Diyos, ngunit tinitwist nila ang salita ng Diyos. Everybody say amen. Pinabago nila yung meaning ng salita ng Diyos. Pinabawasan nila yung weight ng salita ng Diyos. Lahat ng mga nangangaral ng ganyan, pula ang propeta, pula ang mga ngaral. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Maraming ganyan ngayon. Pasiklaban sa social media, pagalingan, pakikipagdebate, binabago ang salita ng Diyos, iniiba, tinitwist, mga minamahal, para maraming tao ang sumuporta at maniwala sa kanila. Yan ay mga bulaang mga ngaral. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At siyempre, iba pa po dyan, mga minamahal, yung tinatawag na Antikristo na marami pang ililigaw. Kaya nga, mga minamahal, huwag tayo basta maniniwala sa mga napapakinggan natin sa social media, sa mga nababasa natin sa social media, mga minamahal. Then marami nangangaral ngayon, nasaan yung kabanalan, pero tinanggihan ang kapangyarihan nito. Everybody say, praise the Lord. Marami pong ganyan. Nangangaral ang salita ng Diyos, pero tinanggihan, nasaan yung silang kabanalan, pero yung kapangyarihan ng kabanalan, tinanggihan nila. Marami pong ganyan. So ano ibig sabihin? Yung pinapangaral po nila, yung mga sinasabi po nila, hindi po nila ginagawa. Hindi sila po mismo, hindi nila ipinamumuhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ingat tayo, mga minamahal, sa matatamis na pananalita, matatamis na mga panghikayat na salita. Ingat po tayo sa ating mga napapanood ngayon. Mas mainam na ating panoorin yung mga pangangaral ng ating beloved pastor, beloved parents in the Lord. Wala nang hahanapin dyan. Wala nang kulang dyan. Palakpakan natin ng malakas
ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil yung pinangaral sa atin at beloved parents the Lord, pure Word of God. Wala silang binawas, walang idinagdag, mga minamahal. Kaya yung mga nangangaral ng salita ng Diyos na hindi katulad ng ipinangaral ng ating mahal na pastor, huwag mong pakinggan. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating banal na iglesia, ating Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang ating tinitignan mga minamahal, unang-una ang salita ng Diyos, pangalawa, yung mga ipinangaral ng tao ng Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya marami pong nangangaral ngayon. Nasaan nyo ng kabanalan, tinanggihan ang kapangyarihan nito. Pinapangaral nila na ganito, pero sila mismo, hindi nila sinusunod yung ipinangapangaral po nila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Isa yan sa mga palatandaan na magbabalik na ang mahal na Panginoon. Napakalinaw niyan sa Biblia, mga minamahal. Pansinin natin ang bansang Amerika. Kilalang makadiyos yan, mga minamahal. Kaya nga nakalagay sa pera nila, sa dollar, in God we trust. Pero doon lamang pa tayo magbabase. Mga minamahal, porki ba nakalagay sa dolyar, in God we trust, ay tayo maniwala na sila'y makadiyos. Tignan natin yung bunga. Dahil sabi ng Biblia, sila yung makikilala sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Everybody say, Amen. Anong ginawa ng bansang Amerika? Ang daming itinayong Church of Satan. Inapruban nila. Ginawa nilang legal. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Tapos nakalagay sa pera, in God we trust. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, maniniwala ka. Palakpakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Imagine that, ilang Church of Satan doon ang nakatayo. Legal na nag-ooperate, mga minamahal. Same-sex marriage, aprobado. Tapos sasabihin mo, in God we trust. Kaya nga sabi ng Biblia, marami ngayon nasa anyo ng kabanalan, pero tinanggihan ang kapangyarihan nito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagpo-post sa Facebook, makikita mo ang dami. Mga minamahal, malaya silang nakakapag-operate ng Church of Satan. Registrado pa yan. Kaya huwag natin iisipin, mga minamahal, na matagal pang babalik ang Diyos. Everybody say, Amen. Babalik na, napakalapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya kung Biblia pagbabasihan po natin, mga minamahal, nasa pintuan na ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat you know your priority in life. Kung ano, dapat ang pinapriority mo sa buhay mo ngayon. Hindi masama na tayo magkaroon ng panahon sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral. Hindi yan masama. Pero wag mong pababayaan ang iyong relasyon sa mahal na Panginoon. Wag mong pababayaan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil yan ang pinakamahalaga. Lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, temporal yan. Maliban lang sa ginagawa natin para sa banal na gawain ng Diyos, lahat yan eternal. Palakpakan natin ng malakas ng Diyos. Yan lang, magtaas ka ng kamay, recorded yan sa langit. Yung pumalakpak ka, recorded yan sa langit. Yung dumalo ka sa banal na gawain, pagod ka, galing ka sa trabaho, malayo ka pa, recorded yan sa langit. Kaya hindi sayang. Know your priority. Ganyan na yung nangyayari sa mundo ngayon. Sino dapat ang priority mo? Aba, walang iba. Yung kaligtasan mo dapat. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kung pwede lang natin sabihin na nawa, wag munang mag-rapture. Kung pwede lang. Dahil napakarami pa ating kababayan, mga mahal sa buhay, na hindi pa nagdilingkod sa Diyos. Kung tayo bilang tao, nahabag tayo sa kanila, alam ko, nahabag din ang mahal na Panginoon. At higit pa siyang nahahabag. Pero, dahil nga sabi ng Biblia, ang kanyang pag-iisip,
ang kanyang pamamaraan ay hindi natin pamamaraan. So, depende po yan sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ng Diyos. Ang mahalaga, nakikita natin yung mga palatandaan na siya'y magbabalik na. Kaya dapat tayo po ay palaging handa sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga, ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, wala po yung pasabi. Sabi ng Biblia, hindi natin malalaman ang oras ni ang araw. So dapat talaga mabuhay ka na matuwid. Everybody say amen? Parang normal na araw lang yan. Alam mo yung normal na araw? Mataas ang sikat ng araw, ang mga tao, abala sa trabaho. Yung normal na araw ng tao dito sa lupa, ganyan ang pagbabalik ng Diyos. Walang hudyat. Kaya dapat sa lahat ng oras, nabubuhay ka ng matuwid. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi kang dumadalo sa banal na gawain. Palagi ka nagpupuri. Nabubuhay ka na may katapatan. Napakahalaga niyan, mga minamahal. Everybody say amen. Para kung sakaling tumunog man bigla ang pakakak, lahat tayo sasalubong sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 24, verse 6 up to 8. Pakibasa po. Sa aklat ng Mateo muli, 24, 6 hanggang 8. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw na mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihan, sapagkat kinakailangan ito yung mangyari, dadapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian. At magkakagutom at lilindol sa iba-ibang dako. Datapwat, lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Everybody say praise the Lord. Mahina, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kung gera lang ang pag-uusapan natin, mga minamahal, maraming gera na nangyari. Miski ngayon, may gera pa din. Sa panahon natin ngayon, mga minamahal, hindi pa natatapos ang gera. Pero pag-aralan nating mainam, dahil ang mensahe ng salita ng Diyos na yan, sa talatang yan, hindi lamang literal na gera po yan. Mga minamahal, ang pinaka-punto, mga minamahal, pinaka-goal ng mga wars sa panahon natin ngayon ay pabagsakin ng ekonomiya. Everybody say praise the Lord. Pansinin niyo, mga minamahal, kapag literal na gera na lamang ang pinairal sa ating kapanahunan ngayon, maraming tao ang mamatay, mga minamahal, na hindi tumanggap ng mark of the beast. Kasi patay na sila. Kaya nga ginagawa ngayon ng Antikristo, mga minamahal, ginagamit niya yung mga gera, yung wars, para pabagsakin ang ekonomiya, para humirap ang pamumuhay ng mga tao sa mundo. Magsitaas lahat ng bilihin, mga minamahal. At kapag tumaas ng tumaas ang mga bilihin, hindi na ma-afford ng tao yan, makabili. Dahil hindi lahat ng tao mayroong magandang kalagayan sa buhay. So ano ang mangyayari? Diyan na papasok yung sistema ng Antikristo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So iniisip ng ibang Kristyano, tagal na ng gera, ba't di pa nag-rapture? Dapat basahin mo muna ang Biblia. Pag pinag-aralan mo yung wars, rumors of wars, ang pinababagsak dyan, ekonomiya. Para ang tao, pag wala ng pambili ng pagkain, mga minamahal, kakapit na yan sa sistema ng Antikristo. Tanggapin ang marka ng hayop. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ba nangyayari ngayon? Kuryente. Kuryente na lang, mga minamahal. Grabe na ang halaga. Napakamahal. Mga bilihin, hindi na nagsibaba.
mga gasolina, mga minamahal, akyat taas, niloloko na lamang tayo. Pero ang gusto talaga mangyari, mga minamahal, pabagsakin ang ekonomiya. Kaya yung mga gera na yan ang magpapabagsak ng ekonomiya at ang mga tao, pag wala ng pambili, lalapit na mismo sa mark of the beast, mga minamahal. Nakawa niyo yung logic nila, mga minamahal. Kasi kung literal na war lang ang pairalin nila, bombahin nila mga tao, patay na, wala ang marka ng hayop. Everybody say amen. Pero kapag ginutom nila ang mundo, nagdusa sa kagutuman ang buong mundo, hindi na kailangan ng Antikristo habulin ng tao. Ang tao na mismo ang lalapit sa marka ng hayop dahil wala nang makain. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Isa yan sa mga palatandaan, mga minamahal. Kaya huwag na tayong magtaka kung bakit ang gera, may gera, hihinto, may gera ulit, hihinto. Yan ay planado lahat para pabagsakin ang ekonomiya. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. At syempre, isang araw, kapag sobrang gulo na ng mundo, ang mga tao maghahanap sila ng kapayapaan, diyan nalilitaw yung Antikristo. Diyan na magpapakilala yung Antikristo. Kaya nga sabi ng Biblia, magkakaroon ng peace. Pero may karuktong yan. But sudden destruction. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinagpala tayo. Although papalapit nang mangyari ang mga bagay na yan, tayo'y namulat na. Matagal na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pag inisip mo, pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Hindi, kasi yung ibang Kristiyano, kaya malungkot, ang basihan nila ng pagpapala, material things. Pero hindi nila alam, ang kanilang mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Everybody say, Amen! Yun pa lamang ay sapat na, mga minamahal. Iba malungkot wala akong sasakyan. Wala akong mansyon. Wala akong pera sa bangko. Pero tagalangit ka na. Dapat doon palang makontento ka na. Sobra-sobra na yan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dahil ng mga bagay dito, kukubas yan. Kaya huwag mong pakamahalin ang sanlibutan, mga minamahal. Know your priority. Sa mga nangyayari sa mundo ngayon, dapat wala ka ng ibang priority, kundi ang ating mahal na Panginoon. Buhay na balakbak para sa ating buhay na Diyos. Matatapos na po tayo. Matthew 24, verse 10 and 12. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanatang 4, talata ay 10, talon sa 12. At kung magkagayoy marami ang mga titisod at mga kakalunuhan sa isa't isa at mga kakaputan sa isa't isa. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ay marami, ay lalamig. Amen. Ganyan na ganyan ang panahon po natin ngayon. Maraming Kristiyano ang nagkaroon ng hidwaan sa kanilang kapwa Kristiyano o sa kapwa-tao. Mga tampuhan, mga minamahal. Until now, hindi pa naaayos. Bumibilang na ng taon. Mga minamahal. Yung iba, ilang taon na kaya, mga minamahal. Dahil sabi ng Biblia, bago ka maghain ng iyong hain sa Diyos, bago ka pumunta sa altar ng Diyos, pupuntahan mo muna yung nakaalitan mo at makikipagayos ka. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, at kung magkagayoy maraming mga titisod at mga kakanuluhan sa isa't isa at magkakapuutan ang isa't isa, hindi magkamali ang salita ng Diyos. Everybody say amen. Maraming nanlalamig ngayon. Dahil sa mga nangyayari sa mundo, madami. Miski magkakapatid kay Kristo, mga minamahal, nagkaroon ng mga hindi pagkaunawaan. Hindi naman magkakamali ang Word of God. Mangyayari talaga yan, mga minamahal. Pero dapat hindi tayo kasama dyan dahil tayo tagalangit, mga minamahal, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Everybody say amen? Kaya nga dapat palagi nating isabuhay yung salita ng Diyos. Bilang mga totoong anak ng Diyos, we are peacemaker. Everybody say amen. Basahin mo ang Biblia. Sabi ni Pablo,
Gawin mong lahat ng paraan. Gawin mo lahat ng kaya mo na magkaroon ka ng kapayapaan sa lahat ng tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, without peace and holiness, no man can see the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ang panghalaga niya na mayroon tayong peace sa ating kapwa, sa ating kapatid, mga minamahal. As a Christian, we are peacemaker. Kahit hindi mo kasalanan, dahil anak ka ng Diyos, alang-alang sa Diyos, ikaw na makikipagayos. Sinong pinagpala? E di ikaw. Walakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Kaya makita yung true essence of humility. Everybody say amen. Yung humility, hindi lang yun, hindi ka nagmamalaki na meron kang mga ari-arian. Hindi yun ang kahulugan ng humility. Ang humility, totoong humility, yung masakit para sa iyo, pero alang-alang kay Kristo ginawa mo. Palakpakan natin ng malakas ng ating mahal na Panginoon. Kaya nakakatakot yung panahon natin ngayon, mga minamahal. Maraming nadadaya ang kaaway, marami ang lumalamig ang pag-ibig sa Diyos. Which is dapat, nasa huling panahon tayo, mas dapat umiinit tayo sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ano bang sabi ng Biblia? Many Christians nowadays are easily offended. Delikado po yan. Kapag Kristyano ka at easily offended ka to the Word of God, mga minamahal, amustahin mo na ang puso mo, kapatid. Ang totoong Kristyano papuntang langit, hindi na-offend sa salita ng Diyos. Bagkus ito'y napakatamis sa Kanya, kaya ng pulot. Everybody say amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Marami kasi, pero pinagpala tayo dito, wala. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pero kung pag-aralan mo ang buong mundo, I'm talking about general, mga minamahal. I'm not talking about here in Baliwag only. I'm talking about generally, mga minamahal. Sa mga Kristiyano sa buong mundo, marami ang easily offended through the Word of God. Pag sila'y nasasalig ng salita ng Diyos, hindi na dadalo, hindi na maglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Hindi ganoon ang papunta langit. Sabi nga ng pangaral ni Mala Pastor, dadaan tayo sa makipot na daan, sa makipot na pintuan, kung ang dulo niyan ay buhay na walang hanggan. Kaya nga makipot eh. Masasaktan ka, mapapahiya ka minsan, maikokorek ka minsan. It doesn't matter kung sinong gamitin ng Diyos na maglinis sa atin. Minsan gamitin pa ng Diyos yung pinakamababa sa kaharian ng Diyos para lang may parating sa iyo ang mensahe ng mahal na Panginoon. Nangyari ba yan sa Biblia? Nangyari. Mga minamahal. Ginamit pa nga sa isang propeta donkey. Nirebuke siya. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng propeta na yun. Donkey nagsalita, nirebuke siya. Hindi na maiba sa panahon natin. Kahit bata, gamitin ng Diyos para rebukin ka kapag ikaw ay lumiliis na sa kalooban ng mahal na Panginoon dahil mahal ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin na malakas ang Diyos, mga minamahal. That is what happening in our generation today. Christian loves comfort rather than correction. Comfort will bring you to destruction, mga minamahal. Tandaan niya. But correction will bring you to the eternal life. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinagpala talaga tayo dito. Makinig ka lang sa salita ng Diyos sa pinangaral ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, sa mga naunang manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Makinig ka lang sa mga pinapangaral nila, lalago ka sa espiritual. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diablo hindi tumitigil. Hindi tumitigil ang Diablo. Pilit winawasak ang ating paglilingkod, mga minamahal. Kaya dapat matuwid tayo palagi. Clean heart, pure mind, araw-araw. Mga minamahal, kung sakali man dumating ang isang dilubyo sa kuna, hindi ka pababayaan ng Diyos. Tandaan po natin yan. Dahil ang taong matuwid, ang Kristiyanong matuwid, sumasa kanya ang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sumasa iyo ang Diyos pag matuwid ka. Tapat ka sa iyong mga sinasabi.
Tapat ka sa ipinapakita mo sa kapwa mo tao at ipinapakita mo sa Diyos. Tapat ka sa lahat ng bagay sa mahal na Panginoon. Tinitigyan na niyan Diyos yan. Kaya sabi ng Biblia, if God is for us, who can be against us? Pero hindi yan applicable sa lahat. Saan applicable yan? Doon lamang sa mga matuwid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Doon lamang yung applicable, mga minaman. Pag hindi ka matuwid, kahit Kristiyano ka pa, hindi ka samahan ng Diyos. Everybody say amen? Dahil ang Diyos, hindi liko. Hindi konsentidor ang mahal na Panginoon. Everybody say amen? Sabi nga na preaching natin, mahal na pastor, kahit lagi kang dumadalo sa banal na gawain, kung hindi mo naman sinusunod ang kalooban ng Diyos, hindi ka rin pagpapalain. So, hindi lisensya yung pagiging member ng Jesus Miracle Crusade. Everybody say amen. Dapat matuwid kang naglilingkod. Buhay na palakpak para sa ating mahalapan. Last verse, mga minamahal. Maganda na po ating mga awit at mga manunugtog. Pagkasunod na po nating basahin, 2 Timothy chapter 3 verse 2 and 1 John chapter 2 verse 17. Sa aklat na ikalawang Timoteo 3:2. Sapagkat ang mga tayo magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masawayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Amen. Ano po bang laman ng balita ngayon, mga minamahal? Mga kabataan, mga estudyante, namamaril, nananaksak. Nasa Bible yan. Sa huling mga araw, ang mga kabataan, suwail sa mga magulang. Everybody say amen. Kaya nga nagagawa nila yan. 15 years old, 14 years old, pumapatay na. Napakasama ng ating panahon, mga minamahal. Kaya hindi magkamali ang Biblia. Everybody say, praise the Lord. Ang gobyerno nag-away-away na. Kakahanap ng solusyon sa problema ng mundo, sa problema ng bansa. Nagka-away-away na sila. Kakahanap ng solusyon. Pero hindi nila alam. Wala namang iba solusyon. Ang mahal na Panginoon lang. Walakbakan natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo yan. Sa uling mga araw, ang mga tao ay mga suwail. Maibigin sa salapi. Kaya ngayon mga kabataan na yan, suwail sila sa kanilang mga magulang. Kaya nga sila gumawa ng krimen, mga minamahal. Everybody say amen. Kaya nga, ano sabi ng Biblia? Ang sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, mananatili magpakailanman. Everybody say, praise the Lord. Kaya napakahalaga sa Christian, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Mga minamahal. Last verse po, 1 John 2:17. Kayo, come forward po, ating beloved singers, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa unang 1, kabanatang 2, ang talata po ay 17. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Imagine niyo yan, mga minamahal. Pag sinabing gumaganap sa kalooban ng Diyos, iyan po yung pamumuhay na ayon sa salita ng Diyos. Hindi po yan na may ministry ka lang, ay ginagawa mo na yung kalooban ng Diyos. Hindi doon matatapos ang will of God. Dapat yung pamumuhay mo ayon sa Word of God. Hindi sapat yung faithful ka lang sa ministry mo, pero sa Word of God, hindi ka sumusunod. Everybody say amen. Yan yung sinasabing, whosoever does the will of God will remain forever. Yan ang ibig sabihin nun. Everybody say, praise the Lord. Pag sinabing remain forever or abided forever, you will have permanent relationship sa ating mahal na Panginoon. Mayroon kang eternal protection, eternal assurance, eternal security kahit nasa lupa ka pa lang. Yun ang ibig sabihin ng abided forever. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nakakalungkot kasi mga minamahal, Kristyano ka na, pero hindi mo nararamdaman dito sa lupa yung langit. Everybody say amen. Dapat, bagamat nasa lupa pa tayo, nararamdaman natin yung langit.
Kasi yung bunga ng pagiging matuwid mo, yung bunga ng pagiging matiisin mo, yung bunga ng pagiging masunurin mo, yung bunga ng pagiging mapagkumbaba mo, ay ipaparamdam sa iyo ng Diyos yung langit kahit nasa lupa ka pa lang. Everybody say amen? Nakakalungkot. Pag Kristyano ka, hindi mo maramdaman yung langit sa lupa, nakakalungkot yan, mga minamahal. Dapat mayroon kang peace. Dapat yung prayers mo tinutugon. Dapat yung desire ng puso mo na binibigay ng Diyos. Dapat meron kang protection, meron kang wisdom, meron kang anointing na galing sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga, hindi sapat yung ministry lang. Na gumagawa ka sa ministry, pero hindi ka naman faithful to the Word of God. Yung buhay mo, malayo, lihis sa salita ng Diyos. You will not abide it forever. Everybody say amen. Kaya malalaman natin na tayo nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Malalaman natin, walang duda, kapag yung langit ay nararamdaman natin dito pa lang sa lupa. Habang tayo umaawit, mga minamahal,